Isang milyonaryong lalaki ang inuwi sa kanyang mansyon ang dalawang bata na nangangalakal ng basura. Naiyak siya nang malamang anak pala ito ng dati nilang kasambahay. Hindi kaya mga tunay niya itong anak? Alamin natin ang buong kwento. Nakasakay ng kotse noon si Lucas na drive ng driver niya nang magring ang kanyang cellphone. Mula ang tawag sa kanyang ina. "Mom, nasan ka na naman ba? Ilang buwan ka nang hindi umuwi sa bahay." Nag-aalalang anang ginang sa linya. "Mom, alam niyo naman po na ayos lang ako as always kaya wala kang dapat na ipag-alala." Ani Lucas sa kanyang mami. Bagaman nasa tamang edad na kasi ito, nag-aalala ang ginang dahil kilala niya ang kanyang anak sa mga kapusukan nito. Madalas nga itinutokso niya ito na mag-asawa na. Nagbabaka sakali siya na sa paraang iyon magbago ang anak niya. "Come on, Mom, hindi na po ako yung dating ako so please, dadalaw ako dyan kapag naisipan ko." Samantala pinili naman ni Lucas na humiwalay sa kanyang mga magulang at magpatayo ng sarili niyang bahay para hindi na makontrol ng mga ito ang kanyang mga gusto. "Nag-aalala lang po siguro si Madam sa inyo. Alam niyo naman po na nag-iisang anak lang kayo." Anang kanyang driver. "Kukulitin na naman ako noon na mag-asawa na ako." Naiinis na ani Lucas. Bakit naman po, mayaman kayo at gwapo. Tingin ko naman, hindi kayo mahihirapan sa paghahanap ng mapapangasawa ninyo." Sa halip na sumagot sa driver niya, mas pinili na lamang ni Lucas na itikom ang bibig niya. Gumunita na naman sa kanyang alaala ang imahe ng dalagang kasambahay nila 8 taon na ang nakararaan. Wala talaga sa pag-iisip ni Lucas na mag-asawa. Pero nakikiuryos siya kung bakit natutokso ang mga kalalakihan na maghanap ng iba para ipagpalit sa iba. Kaya naman nang malasing siya, sinubukan niyang angkinin ng dalagang kasambahay nila. At matagumpay niyang nagawa ang bagay na iyon, kapalit ang 30,000 piso. Ngunit nang sumapit ang umaga, nagulat siya nang hindi niya na naabutan ng dalaga sa kanilang bahay. Ayon sa mga kasambahay nila, ay nakaplano na pala itong mag-resign at umalis ng umaga ding yun. "Bakit po natahimik kayo?" Anang driver ni Lucas. "Don't mind me." Ani Lucas tsaka inilayo ang kanyang mata. Palubog na noon ang araw, ngunit sa halip na doon mapokus ang atensyon niya ay sa dalawang bata na nangangalakal sa tabi ng makapal na basura. Parang naantig ng mga anghel na ito ang kanyang puso. "Stop the car, Billy." Anya kaagad. Out of nowhere ay naglakad si Lucas palapit sa mga bata. Para talaga itong mga anghel sa paningin ni Lucas. Kulot ang mga buhok at maamong mga muka habang ang kanilang muka ay puno ng dungis. "The hell are you doing, guys?" Saad ko sa kanila tsaka sa aking tumingin na para bang walang kaidi-idiya. "Kumain na ba kayo? Anong ginagawa ninyo sa lugar na ito?" "Hindi pa po kami kumakain eh." Anang isa na may blanding buhok. Napaatras si Lucas nang lumapit ito sa kanya. Naamoy nito ang nakakasulasok na amoy ng bata. "Billy," tawag na niya sa kanyang driver. "Sakay mo tong dalawa at dalhin sa mansyon." Utos ni Lucas. Sa harap na siya sumakay habang sa likod naman ng dalawang bata. "Ano po ang balak niyo sa dalawang yan?" tanong ni Billy. "Kakilala niyo po ba sila?" Hindi sumagot si Lucas dahil kahit siya, hindi niya alam ang sagot niya. Kung bakit niya tinulungan ng mga batang ito gayong ngayon niya lamang nakita ang mga ito. "Pagdating sa bahay ay ipaasikaso mo kay Cecilia ang mga batang yan. Paliguan, bihisan at pakainin." Ani Lucas hanggang sa makarating sila sa bahay. Si Lucas ang nagbukas ng pinto para sa mga bata. "Mister, nasaan po tayo?" Anang bata kay Lucas. "Nandito tayo sa bahay ko. Marami akong pagkain dito." Magiliw na ani Lucas hanggang sa lumabas ang dalawang kasambahay na siyang mag-aasikaso sa dalawang bata. "Hindi niyo po ako na-inform na mahilig po pala kayo sa mga bata." Ani Billy habang nasa likuran ng kanyang mga kamay. "Kahit ako hindi ko din alam na mahilig pala ako." Umiiling na ani Lucas. Parang may anghel na bumulong sa akin na tulungan sila. Maya-maya pa, pumasok na siya sa loob ng bahay niya. Natawa si Lucas nang maiwan ng amoy ng mga bata sa sala. Pumasok naman siya diretso sa kwarto niya para makapagpalit na din ng damit. Pantulog na diretso ang sinuot niya hanggang sa bumaba siya sa sala. "Wow, Liam! Ang ganda dito, no?" Anang bata na nakausap ko kanina.
Oo, kaya lang nga hindi naman natin alam kung ligtas ba tayo dito. Anang tinawag na Liam nung isa. Sabi ni nanay, huwag tayong lalayo, hindi ba? Sana hindi na lang tayo sumama. Nakita kong kaagad na tinakpan ng batang iyon ang bibig ni Liam. Hindi ka nag-iisip kaya nga ako pumayag na sumama sa kanya para makahingi kahit kaunting pera. Kailangan ni nanay ng check-up niya kaya kailangan nating kapalan ng mukha natin. Nagkunwari ako na wala akong narinig. Cecilia, nakaluto ka na ba ng dinner? Ayan na siya, huwag ka na maingay Kahit pabulong ay nadinig ko. Tara na, kain na tayo. Anyaya ko sa kanila. Nanguna ako tsaka ko sila iginiya papunta sa kusina kung saan nakaayos na lahat ng pagkain. Sa ikalawang pagkakataon ay nadinig ko na naman ang wow nila kaya ako ay napangisi. Bakit nga pala kayo naroon sa lugar na iyon? Usisa ko habang hinahainan kami ng pagkain ng ibang kasambahay. Naghahanap po kami ng pangbenta tsaka pagkain na din. 3 araw na kasing may sakit si inay kaya nag-iipon kami ng panggamot niya. Ano bang pangalan mo? Ako po si Logan at siya naman po si Liam. Alam ko po kalabisan na kung sasabihin ko ito. Pero pwede po bang makalimos kahit pangbili lang ng gamot ng nanay namin? Oo naman, bakit ko naman kayo pagdadamutan? Pero sa ngayon kumain na muna kayo, okay? Saad ni Lucas tsaka ngumiti. Magiliw na ngumiti si Lucas habang pinanonood ang magkapatid sa pagkain. Pagkatapos nito kuya, uuwi na ba tayo? Ani Liam. Tingin ni Lucas sa kanilang dalawa ay si Liam ang may mas malambot na puso habang matapang at malakas naman si Logan. Hanggat hindi niya na ibibigay yung pera na hinihingi natin, hindi tayo maaaring umuwi, Liam. Ano ba ang sakit ng nanay ninyo? Nilalagnat po siya at ilang araw na din pong sumasakit ang tagiliran Ani Liam na parang maiiyak na. Kung may magagawa lang po ako, dati ko pa po siya pina-check up. Nakalabing ani Liam kaya hinaplos ko ang mukha niya. Okay lang yan, pagagalingin natin ang nanay mo kaya hindi mo na kailangan pang mag-aalala, okay? Kumain na kayo. Cecilia, pakitawagan mo nga si Billy. Ani Lucas habang nakatingin sa magiliw na pagkain ng mga ito. Halata na gutom. Maiba ako, nag-aaral pa ba kayo? Anya pero maya-maya lang napangiwi siya matapos niyang maalala na pagkain nga ay walang pambili ang mga ito. Pag-aaral pa kaya? Ano po yun, sir? Ani Billy pagpasok kaya tumayo muna si Lucas para hindi madinig ng mga bata ang kanilang pag-uusapan. Ihatid mo sila pabalik sa nanay nila. Matapos ay obserbahan mo ang kalagayan nila. Sir, hindi nyo naman po ginagawa ito para sa wala, hindi ba? Kung sakali, gusto kong paniwalain si mami na may anak na ako para tigilan niya na ako sa kakakulit sa pag-aasawa na yan. Kung sakali na malala ang kalagayan ng nanay nila, ay ipa-hospital natin habang ang 2 batang ito ay inaampun ko. Naiintindihan ko po, pero sana hindi kayo nagsasayang lamang ng oras at panahon sa 2 batang yan. Ani Billy. Matapos kumain, binigyan ni Lucas ng 5,000 piso si Logan. Ihahatid kayo ni Kuya Billy tapos bukas ipapacheck up natin si nanay niyo, okay? Magiliw naman na tumango ang mga bata. Maraming salamat, mister. Ani Logan kay Lucas bago sila sumakay sa kotse. Kumaway si Lucas sa kanila hanggang sa makalabas sila sa bahay. Nagbuntong hininga si Lucas. Hindi niya alam kung tama nga ba ang ginagawa niya. Ang gamitin ng 2 bata para sa sarili niyang kapakanan. Samantala nasa biyahe noon sina Liam at Logan. Mister, sino po yung mabait na lalaki kanina? Kinahiyaan ko na pong alamin ang pangalan niya. Lucas ang pangalan niya at boss ko siya. Nakangiting sagot ni Billy. Mukha naman pong mas matanda kayo kaysa sa kanya, pero paano siya naging boss? Usisa ni Liam. Dahil mayaman siya. At sa totoo lang ay binili niya sa akin na kausapin ko ang magulang ninyo para alukin ng pag-aaral. Pag-aaral po? Mag-aaral po kami? Sabik na ani Liam nang bahagya siyang sikuhin ni Logan. Ayokong isipin nila na sinasamantala natin ang kabaitan nila. Pero hindi pa naman natin tinatanggap yun. Nakangusong ani Liam. Pero ganun ang pinapakita mong reaksyon. Ani Logan. Natawa ng bahagya si Billy. Para bang nakikita niya si Lucas kay Logan sa kung paano ito mag-isip. Napakaingat. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ganoong klase si Sir. Tumatawang ani Billy.
Sa lumang barong-barong nakatira ang mag-iina. Nasa loob po si inay. Tsak na nag-aalala na po siya sa amin. Magiliw na ani Liam kay Billy. Pero labis niyang ikatutuwa na makita tayong malinis at syempre ito. Itinaas ni Logan ang padalang pagkain ni Lucas sa kanila na nakalagay sa brown paper para sa kanyang nanay. Halata na hikaos talaga sa buhay ang mag-ina. Tabing-tabing lamang ang bahay nila ng sako. Masikip ngunit malinis naman ang maliit nilang bahay. Pero mababakas pa din ang kahirapan ng kanilang buhay. Diyos ko, saan ba kayo galing? Nag-aalalang saad ng kanilang nanay. Medyo balingkinita ng katawan ngunit medyo bumagsak ang katawan nito dahil nga sa sakit. Saan nyo pinagkukuha yan? Bakit ganyan ang itsura nyo? Magandang gabi po. Maayos ang pagbati ni Billy sa ina ng kambal nang siya ay pumasok. Sino ho kayo? Anong kailangan nyo? Anang babae tsaka marahan na bumangon mula sa manipis nilang kutsyon. May ginawa po ba sa inyong mga anak ko? Nay, hindi po. Nakita nila kami sa basurahan kaya pinakain nila kami nung gwapong mister. Magiliw na ani Liam. Talaga? Nakakatuwa naman. Pumasok po kayo. Ako nga po pala si Valen. Tahimik na nag-obserba si Billy sa babae. Sa palagay niya mahihirapan siyang alukan ito kahit nakapos sa buhay. Kinagiliwan ng boss ko ang mga anak nyo. Kaya naman nakapagkwentuhan sila kahit kaunti. Nakakahiya naman po. Naikwento ng mga bata na may sakit kayo. Kung papayagan nyo po na ipagamot kayo ng boss ko habang pinag-aaral niya ang mga bata. Po, hindi makapaniwalang ani Valen. Pero sigurado kung hindi yun libre. Wala po kayong aalalahanin. Sinabi ko na po. Kinagiliwan ng boss ko ang mga anak nyo. Kaya wala po kayong aalalahaning bayaran. Bagaman ganoon ang sinabi ni Billy, ay hindi pa rin kontento si Valen, lalo at ganoon ang katayuan nila sa buhay. Labis ko pong ipinagpapasalamat ang alok nyo, ngunit kailangan ko tong tanggihan. Kinabahan ng kambal sa sagot ng kanilang ina, ngunit tulad nga ng inaasahan ni Billy, ganoon ang naging sagot ni Valen. Igagalang ko po ang desisyon nyo. Magandang gabi po. Ani Billy tsaka tumayo sa kinauupuan nito. Hindi niya nanilingon pa ang dalawang bata sa halip ay lumabas na. Samantala hindi naman malaman ni Liam at ni Logan ang kanilang gagawin kung hahabulin ba si Billy o mag-i-stay sa tabi ng kanilang ina. Paalis na siya, Logan. Nag-aalalang ani Liam. Masyado siyang umasa na mapapagaling ng mga ito ang kanyang ina at ayaw niya sana iyong sayangin. Akmang tatakbo si Logan para habulin ang Ginoo pero pinigil siya ng kanyang ina. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng pera nila, Logan. Matuto tayong makontento sa kung anong mayroon. Minsan na ako natuto sa pagkakamali ko. Naniniwala ako na kung mamamatay man ako ngayon, yun ang kapalaran ko mga anak. Ani Valen, pero umiiyak si Liam at umiiling ng paulit-ulit. Hindi na, hindi pwede. Naawa si Valen sa kanyang anak. Sa kanilang dalawa kasi, ito ang mahina habang si Logan ang tumatayong ama sa kanyang kapatid. Mas ikatatakot ko pa kung ipapagamot nga nila ako kapalit ng mahabang buhay. Pero kukunin naman nila kayo sa akin. Emosyonal na ani Valen. Nay, sabi niyo po mayaman ng tatay namin. Bakit hindi na lang po tayo humingi ng konting tulong sa kanya? Ani Liam. Yun din ang dahilan at labis kong kinatatakutan. Kaya hindi ko mahinga ng tulong ang ama ninyo. Paano kung hindi na nila kayo ibalik sa akin? Mayaman siya habang ako'y heto. Isang babaeng laman ng basurahan. Mamasura kami ni Liam, Nay. Mag-iipon po kami. Hindi po tayo hihingi ng tulong kay tatay. Ako po ang bahala. Ani Logan. Maya-maya, nilabas niya ang pera mula sa kanyang bulsa. Binigyan nga din po pala kami ng pera ng lalaki. Makakabili po tayo kahit na lang kaunting gamot. Masayang ani Logan. Ngumiti si Valen ngunit gumunita sa kanyang alaala ang ugat ng lahat kung bakit siya nakatayo ngayon bilang ina ng mga bata. May sakit noon ang kanyang ina at kailangan ng pera. Kaya naman nang alokin siya ng kanyang amo 8 taon na ang nakakaraan ng isang gabi gamit ang kanyang katawan kapalit ng malaking halaga. Pumayag siya't hindi niya akalain na magbubunga ang gabing yun ng kambal. Dahilan para itakwil siya ng kanyang pamilya sa pagiging disgrasyada. Masyado nang pagod si Valen sa lahat kaya hindi niya na pinaliwanag ang kanyang sarili. Sige na Nay, kumain na po kayo. Ani Logan.
Gusto nang bumuhos ng luha ni Valin. Bagaman pinagkaitan siya ng kapalaran, biniyayaan naman siya ng mababait na mga anak ng may kapal. Kayo, hindi ba kayo gutom? Madami po kaming kinainay sa malaking bahay na yun. Pagdating po ng panahon, papagawaan din po kayo ng ganoong bahay, Nay. Di ba, Liam? Ani Logan habang kinikilig na nagkukwento. May lungkot kay Valin dahil alam niya naman kung gaano kayaman ang mga anak niya. Pero kailangan niyang ipagkait iyon dahil gusto niyang makasama ang mga ito. Pero kung minsan ay may gumugulo sa isipan niya na ihatid na ang mga bata sa tunay nitong ama, para hindi na danasin pa ang ganito kahirap na buhay. Hindi sila makapag-aral kahit na 7 taon na sila pero marunong silang magbasa. Sa tuwing makakakita kasi ng mga letra ang mga bata, tinatanong nila ang kanilang nanay kung ano iyon hanggang sa matutuhan nila ang pagbabasa at pagbibilang sa sarili nilang paaralan. Kung minsan nga ay nagyayabang si Logan na higit siyang matalino kaysa sa mga bata na nakakapag-aral at may matitinong kasuotan, palaging bukang bibig ni Logan na, "Kung ako yan, Nay, ako po ang number 1 sa klase, tapos pang-2 si Liam." Habang si Liam naman, masaya na lamang sa kung ano ang gusto ng kapatid niya. Kahit kailan, hindi sila nag-away. Para naman magkaroon ng peace of mind si Lucas, hindi na bumalik si Billy sa bahay. Tumawag man ito, hindi niya na sinagot. Hanggang sa kinabukasan pagsundo niya dito, nakanguso na kaagad si Lucas sa labas ng bahay at halatang masama ang loob nito. "Magandang umaga, sir." Yumuko si Billy nang salubungin ng amo. "Anong maganda sa umaga kung ang sarili mong driver / katiwala ng lahat ay tinrider ka?" Nanggagalaiting ani Lucas, tsaka iniwasan si Billy, sa halip ay sumakay siya mag-isa sa kotse. "What do you mean tinrider?" Clueless na ani Billy. "Ilang beses kitang tinawagan pero pinapatay mo." "Tulog na po ako siguro nun." Pagsisinungaling ni Billy. "Anong nangyari sa pinahasikaso ko sa'yo?" "Tinanggihan niya ang alok mo, sir." "Bakit daw?" "Kontento na daw siya sa kung ano ang meron sa kanila." Ikinuwento ni Billy ang lahat ng napag-usapan nila, pati na kung ano ang katayuan nila sa buhay. "Bakit hindi mo sa akin sinabi ka agad? Kung sinagot mo sana ang tawag ko, eh di sana ako ang kumukumbinsi sa kanya." Giit ni Lucas. "Hindi mo magagawa yun. Mailap ang babaeng yun. Tingin ko kahit ano pa ang ilok mo sa kanya, tatanggihan niya." Dagdag pa ni Billy. Hindi naman na umimik pa si Lucas hanggang sa marating nila ang luxury hotel na pag-aari ni Lucas at mula sa harapan noon, nandoon ang kanyang mami. "Good morning, madam." Ani Billy tsaka yumuko. Siniringan naman siya ng ginang. Naiinis ito kay Billy. Pakiramdam kasi ng ginang, kinukonsinti ni Billy ang mga ginagawa ng kanyang anak kahit na siya naman ang nag-hire kay Billy, bagay na kanyang pinagsisisihan. "Bakit kayo nandito?" Tanong kaagad ni Lucas. "Gusto kong bisitahin ka at alamin ang mga pinagkakaabalahan mo." "Sa taas na po tayo mag-usap." Ani Lucas. Iginiya niya ang kanyang ina papunta sa office. Hanggang sa pagpasok, pinagbuksan niya ito ng pinto. "I'm sure may sasabihin kayo o di kaya naman sasabunin niyo ko." Ani Lucas kaagad sa kanyang mami. Naupo muna ito bago nagsalita. "Anak, tumatakbo ang oras at panahon kaya hindi mo maaaring ipagsawalang bahala ito." "Mom, please, nakikiusap ako. Hindi na nga ako nag-hangout. Nasa bahay na ako madalas kaya tigilan niyo na ako sa pakikipag-blind date na yan. Mag-aasawa ako kung kailan ko gusto kaya please." "Kailan mo pa ako natutong sagutin ng ganyan?" "Mami, hindi ko naman kayo sinasagot. Nangangatwiran lang ako. Ayoko naman na basta na lamang kumuha ng babae. Mamaya iyon pa ang maging sanhi kung bakit niyo ko itatakwil. Gusto ko ng disente kaya please, mom." Sa huli ay bumuntong hininga ang ginang dahil tiyak na wala din naman siyang magagawa na. Nagdaan ng ilang araw na mas lumala ang kondisyon ni Valin. Bukod sa lagnat, sumasakit na din talaga ang likod nito. Pauwi na noon ang kambal mula sa pamamalimos nang madatnan nila ang kanilang ina na nasa sahig at putlang-putla. "Nay!" Sabay na ani Liam at Logan. "Nay, gumising po kayo." Umiiyak na ani Liam. "Nanay!" "Huwag kang umiyak, Liam. Humingi tayo ng tulong. Kailangan nating madala sa hospital si nanay. Dito ka lang ha, babalik ako kaagad." Nagtatatakbo si Logan palabas habang si Liam, sige lang ang pag-iyak.
Sabi ko naman sa inyo, bumili na kayo ng gamot nyo, hindi ba? Bakit ba kasi ang kulit-kulit nyo? Gusto nyo pa talagang nakikita akong umiiyak? Nag-aalala? Humihikbing ani Liam. Maya-maya lang ay may dumating na lalaki sa kanilang bahay. Sino yan? Ani Liam. Basta tutulungan niya tayo. Ani Logan pero hindi mapakali si Liam sa dahilang hindi niya alam. Kinaraga ng lalaking iyon si Valen at isinakay sa kotse. Logan, saan mo ba nakilala ang lalaking yan? Hindi ba tayo mapapahamak dyan? Sana si Mister na lang ang hiningaan natin ng tulong. Nasaan siya? Wala siya. Mamamatay si nanay kung haantayin pa natin siya. Hindi na kumibo si Liam kahit na kinakabahan siya. Pagdating nila sa hospital, inasikaso sila kaagad ng mga nurses. Naihatid ko na ang nanay mo, sumama ka na sa akin. Anang lalaki. Sandali po, hindi naman po ganito agad hindi ba? Aantayin ko munang magising si nanay. Nadinig ni Liam ang usapan ng dalawa at yun pala ang kanyang ikinatatakot. Maya-maya pa ay umeksena si Liam para pigilan ang maaaring mangyari sa kapatid niya. Pwede bang maiwan muna kita dito, Logan? May lalakarin ako sandali. May naiwan yata ako sa bahay. Ni Liam, tsaka nagtatakbo palabas ng hospital. Ibinigay niya ang pinakamabilis niyang takbo para makarating sa basurahan kung saan sila nagkita ni Lucas. Naupo siya sa gilid at matyagang nag-antay. Kaunti na lamang, tutulo na ang kanyang luha. Hindi maaaring mawala sa akin si Logan. Labis na ikalulungkot ni nanay ang bagay na yun. Wika niya sa kanyang sarili habang naglalaro ng kanyang mga kamay. Mister, dumaan na po kayo. Maawa na po kayo. Panay ang dasal ni Liam. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Malis ka nga dyan. Anang siga ng mga bata na mas maedad kay Liam. Hinawakan nito ang damit niya tsaka basta na lamang hinagis palayo sa basurahan. Maawa na kayo. Hayaan niyong mag-stay ako sa lugar na ito. Alis! Mga hatakin na naman si Liam ng bata pero may kamay na pumigil sa braso ng bata. Mister! Biglang nagliwanag ang mukha ni Liam at sinalubong ng yakap si Lucas. Napaatras si Lucas sa lakas ng pagsalubong ng bata sa kanya. Akala ko po hindi na kayo dadating. Napaiyak ito ng husto. Umuwi ka na. Hindi maganda kung mag-i-stay ka pa dito. Nasaan si Logan? Mister, tulungan niyo po ako. Maawa na po kayo. Nasa hospital po ang nanay ko habang si Logan naman ay gustong kuhanin ng lalaki. Ano? Sakay sa kotse. Ituro mo kung nasaan sila. Hayan na naman ang mabilis na tibok ng puso ni Lucas. Hindi binitiwan ni Liam ang kamay niya kahit nasa kotse na sila. Inabutan nila na hinaharas na ng lalaki si Logan. Ang sabi mo sa akin hatid ko lang ang nanay mo sa hospital at sasama ka na sa akin. Kapag sumama ka sa akin, magkakaroon ka ng maayos na buhay at bagong pamilya. Ibibenta mo ko? Pagkakakitaan, hindi ba? Ani Logan. Oo nga pero kapalit noon ang pagiging maayos mo. Anang lalaki. Bakit mo nasasabi ang mga bagay na yan? May pamilya ka naman hindi ba? Kahit na gaano kayaman pa ang tagdalhan mo sa akin, hindi ko pa din ipagpapalit ang nanay ko at ang kapatid ko. Mahal na mahal ko ang nanay ko pati na si Liam. Wala silang sapat na halaga kaya maawa kayo. Huwag niyo akong ilayo sa pamilya ko. Umiiyak na ani Logan. Hindi pwede. Ang napagkasunduan ay napagkasunduan. Matigas na wika ng lalaki tsaka akmang kakalad ka rin si Logan pero ang magkahawak sa kamay na si Lucas at Liam ang kanilang nabungaran. Liam? Mr. Lucas? Parang maiiyak sa tuwa si Logan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kapag hindi mo binitiwan ng batang yan, maghihimas ka ng rehas. Banta ni Lucas. Sino ka? Huwag mo kong antaying magpakilala. Umalis ka sa harap ko. Labas ka dito, huwag kang makialam. Malakas na sigaw ng lalaki. Gusto mo ba talagang mga ilam ako? Nakataas ang kilay na ani Lucas. Mula sa kanyang tagiliran, nilabas niya ang baril dahilan para matakot iyong lalaki. Binitiwan niya si Logan tsaka niya itinaas ang kamay niya, senyales ng pagsuko. Ano, susubukan mong pakailamanan ko yung pinaglalaban mo? Alis! Ani Lucas na kaagad namang sinunod ng lalaki. Mr. Lucas, maraming salamat po sa pagligtas sa akin. Sabik na ani Logan. Tumango si Lucas. Si nanay niyo, nasa loob po. Iniabot ni Lucas ang baril sa kanya. Ano po to? Laruan? Ngiwing ani Logan na ikinatawa ni Lucas.
Oo, ewan ko kung bakit siya natakot dyan. Tara na sa loob. Ani Lucas. Humawak sa magkabila niyang kamay ang kambal habang naglalakad papasok sa hospital. Naka-admit na ba siya? Ano bang pangalan ng nanay niyo? Valentin Mirosa po. Huminto si Lucas sa paghakbang. Para siyang nabingi ng ilang minuto. Bakit po nanginginig kayo? Ani Liam, tinignan ni Lucas ang dalawang kambal. Valentin ba kanyo? Paninigurong anya. Kaagad kaming naglakad papunta sa kwarto kung saan naroon si Valin. Pahigpit ng pahigpit ang hawak ko sa kamay ng kambal. Mula sa labas, nakita ko nga ang babaeng matagal ko nang hindi nakikita. May dextrose na nakalagay. May oxygen din. Valin? Nasabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa kanya. Hindi po ba at payat na po ang nanay namin? Kailangan niya na pong mapagamot. Ani Liam kaya tumango ako. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang tatay niyo? Tanong ko't oras na magtugma ang sagot niya sa inaasahan ko, iisa lang ang kumpirmasyon. Wala po hindi po pinakilala ni nanay sa amin dahil baka daw kuhanin niya kami. Mayaman daw po ang tatay namin. Napabuga ako ng malalim, tsaka ako tinignan ng dalawang bata na nasa harap ko. Bigla na lamang ay parang pinisil ang puso ko kasabay ng panggigilid ng aking luha. Gam, all this time, ano-anong naranasan ng mga anak ko habang wala ko. Natikman nilang mamasura. Gusto kong magalit kay Valin, pero paano? Sa ganoong kalagayan? Lumuhod ako at bigla silang niyakap. Nakapikit ako na parang baliw kasabay ng pag-iyak ko. Sunod-sunod ang mura na nagawa ko habang umiiyak. Baka kaya wala sa linya ko na mag-asaway dahil sa mga batang to. Mr. Lucas, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Logan. Wala, masaya lang ako dahil matutulungan ko na kayo. Ngumiti ako kahit na umiiyak ang mata ko. Tinawagan ko si Billy na nasa labas. Please take care of these twins. Kakausapin ko ang nanay nila sa loob. I'm sure maya-maya lang magkakamalay na yon. Dito lang kayo kay Billy, okay? Pagpayag nila ay pumasok na ako. Pinagmasdan ko si Valin. Hindi ko maaaring lukuhin ang sarili ko. Valin is Valin. Walang bago sa mukha niya maliban sa pagpayat niya. Pumasok ang doktor. Ilalabas po namin si ma'am kung wala pong maibibigay na pambili kahit na gamot niya. Sir, hindi naman po ganun kalaki ang hospital namin para mag-sponsored sa mga ganitong cases. Tingin mo ba walang pera ang mga anak ko? Gusto mo bang bilhin ko ang buong hospital na to? Anak niyo po ba yung dalawang bata na yun, sir? Pasensya na po. Anong lagay ng pasyente? Actually, unconscious pa din po, sir. May kidney infection siya pero curable naman po yun. Kaya lang ay kailangan pang bawiin ang lakas niya. Wala ba akong dapat ipag-alala? Wala naman po basta masunod lang ang mga kailangang gamot niya. Sige, lumabas ka na. Naupo ako sa upuang kaharap ng higaan ni Valin. Maputla pa siya pero mukhang okay-okay naman na kahit papaano. Maya-maya, gumalaw ang ulo niya tsaka niya dahan-dahang idinilat ang kanya mga mata. Matagal bago niya ako nakilala. Still remember me? Halata sa mukha niya ang gulat pero dahil sa panghihina, hindi siya makapagsalita. Inilapit ko ang upuan sa kanya. Hindi ko alam kung matatawag pa bang tadhana ito o baka karma. Tinignan niya ako't mula sa kanyang malamlam na mata, tumulo ang kanyang luha. Inalis ng nangihina niyang kamay ang oxygen sa kanyang ilong. Bakit mo naman tinago sa akin ang mga anak ko? Saad ko at gumuhit ang luha sa aking pisngi. Nakakabaklaman pero naging ganito ako bigla ka-emosyon. Bakit mo sila pinagdamot sa akin? Bakit mo hinayaang kamulatan nilang malupit at masalimuot na mundo na wala ko? Luha ang saad ko hanggang sa pati siya ay umiiyak na din. Sabihin mo kung paano ako babawi sa kanila. Gayong alam kong mula pa lamang ng sanggol sila, sira na ang buhay nila dahil wala ang kanilang ama. Patawarin niyo po ako, sir. Kung sakali na mamamatay ako, hindi ko naman ipagdadamot yun. Bala ko din naman na sabihin sa kanila ang katotohanan pero gusto ko din silang makasama. Valin, gusto kong magalit. Gusto kong magwalat sisihin ka pero hindi pwede. Dahil alam kong ako ang may kasalanan ng lahat. Hinawakan ko ang kamay niya at yumuko doon habang umiiyak. Nanay, okay lang po ba kayo dyan ni Mr. Lucas? Malakas ang katok ni Liam mula sa labas. Tumahan ka na. Mag-aalala ang mga anak mo kung makikita ka nilang umiiyak. Saad ko tsaka ako binitiwan ng kamay ni Valin.
Huwag mong kunin sa akin ang mga anak ko. Hindi ko sila kukunin. Ikaw ang kukunin ko. Inisihan ko siya. Naiwan siyang nakanganga. Tumayo ako, tsaka ako pinagbuksan ng pinto sina Liam. Bakit po ang tagal niyong buksan? Inosenteng ani Liam sa akin. Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa kanila dahil mga anak ko sila. Kinumbinsi ko pa kasi ang nanay niyo na magpagamot Pumayag po ba siya? Kumislap ang mata ni Logan nang sambitin yun. Oo naman. Inalalayan ko sila papunta sa kinauupuan ko kanina. Kinandong ko silang dalawa. Tapos mag-aaral na kayo. Talaga po? Ani Logan. Oo naman. Iuwi natin sa bahay ko si nanay niyo at doon na siya gagamutin. May mga magagaling akong doktor na kilala ko na alam kong mas makakatulong sa nanay niyo. Nay, nadinig niyo yun? Doon daw tayo mag-i-stay kina Mr. Lucas. Mr. Lucas? Tawag ni Liam sa akin kaya saglit ako napahinto. Mr. Lucas? Maang-maangan ko. Hindi ba at nabanggit mo sa akin na wala pa ang tatay niyo? Is it okay kung ako muna ang pansamantala niyong tatay? You can call me tatay. Tatay? Magkakatatay na tayo, Logan. Sabik na ani Liam. Hindi ko na kailangang matakot sa mga siga sa daan. Pinahid niya ang mumunting luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi ko na kailangang sagutin ang mga tanong kung nasaan ang tatay ko kasi may isasagot na ako. Isang mayaman at gwapong lalaki ang tatay ko na may mabait na puso. Nakangiting ani Liam habang umiiyak. Kausapin niyo muna si nanay niyo. Lalabas ako saglit. Aasikasuhin ko ang mga papel ng nanay niyo tapos yung susundo sa inyo. Saad ko tsaka ako lumabas. Nasa labas si Billy. Huwag ka munang mag-react, wala ka pang alam. Wika ako dito. Masyado ng stress si madam kaya sana wag niyo nang dagdagan. Ani Billy sa akin. Anak ko ang mga batang yun. Saad ko't ganoon na lamang ang pagbabago sa reaksyon niya na wari hindi naniniwala. Si Valen, may ginawa ako sa kanyang hindi ka nais-nais. Matagal ko nang tinatago to. Pinagsamantalahan niyo siya? Ani Billy sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin. Mukha ba talaga akong manyakis? Sa tingin mo? Hindi makapaniwalang saad ko. Paano mabubuo yung bata kung hindi kayo Pero hindi naman ibig sabihin, pinagsamantalahan ko siya no. Curious lang ako noon tapos basta, ayusin mo lahat ng papel ni Valen dito. Sa bahay ko na sila titira. Seryoso? Hindi kaya sumama ang loob niya ni madam? Bakit sasama ang loob niya? Hindi ba dapat ay matuwa siya dahil may anak na ako? Anak na hindi niya nakamulatan. Sana nga sir, hindi mali ang desisyon ninyo. Lalakarin ko na ang utos mo. Tumango naman ako sa kanya. Nang bumalik ako sa kwarto ni Valen, ay nakayakap sa kanyang magkabilaan ang kanyang dalawang anak na tulog. Bakit sila nakatulog? Binuhat ko si Liam at inihiga sa tabi ni Valen at ganoon din naman si Logan. Maaga silang gumising kanina. Nagbenta sila ng sampagita. Ani Valen, nakaramdam na naman ako ng awa para sa dalawang bata. Patawarin mo ko kung hindi ko kagad nasabi sa'yo. Alam mo bang ako ang ina nila? Nung una hindi, hanggang sa magkwento si Liam sa akin. Hindi ba ikagagalit ng girlfriend mo kung kukunin mo kami? Okay lang naman na kuhanin mo ang mga anak mo, pero ibalik mo sila sa akin. At ano ang magiging buhay mo? Babalik ka na naman sa ilalim ng tulay? Tsaka wala akong girlfriend kaya wala kang dapat na ipag-alala. Bakit wala? 8 taon na ang nakararaan. Wala sa linya ko ang pag-aasawa kaya hindi ko na binalak pa. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Sa pagkakatanda ko, tinanggap mo yung pera para ipagamot ang nanay mo. Oo, napagamot naman siya kaya lang nung nalaman nilang buntis ako, pinaalis nila ako sa bahay. Ayoko din naman na maging istorbo sa kanila kaya lumayo na lang ako. Wala ka talagang balak na ipaalam sa akin ng tungkol sa mga bata? Patawarin mo ko. Wala ka bang balak na sabihin sa kanila na ikaw ang tatay nila? Feeling ko mas magiging maganda ang buhay nila kung hindi nila ako makikilala. Lumungkot ako bigla. Irresponsableng ama ang nakamulatan nila, kaya ayoko makilala nila ako. Kahit nandito ko, hindi ko pa din mababawi ang mga panahon na hindi nila ako kasama. Maya-asikaso na dyan. Maya-maya darating na ang sasakyan na maghahatid sa iyo pa uwi. Pagdating ng sasakyan, inalalayan ko si Valen palabas habang si Billy naman ang siyang bumuhat kay Liam at sa isa ko pang tauhan naman ang kumaraga kay Logan. Pakiayos, baka magising sila. Bilin ko nang papalabas na kami ng kwarto. Kaya ko naman sir,
Kahit papaano nakakahakbang naman ako. Kung bumagsak ka, nasisipa ako ng mga anak mo. Sagot ko naman, hindi na siya kumibo pa hanggang sa maingat ko siyang maisakay sa kotse. Doon pa din po ba tayo uuwi sa bahay niyo noon? Hindi na, may sarili na akong bahay. Mag-isa na lang din ako kaya wala kang dapat na pakisamahan. Temporary, mag-hired ako ng yaya para sa 2 bata habang nagpapagaling ka. Well, nandun din naman si Cecilia at ang isang kasambahay. Bakit niyo po gagawin yun? Kaya ko naman po magtrabaho habang nagpapagaling. Anya, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Hindi ko ginagawa to dahil sa akin o sa'yo. Ginagawa ko to dahil alam kong may ibang feelings na madadamay kung pababayaan lang kita. Ayokong dumating sa puntong kamuhian ako ng mga anak ko. Wala na ako sa tabi nila nang binubuyo sila ng mga sigang bata. Ayokong pati sa nanay nila, isisi nila sa akin gayong may magagawa naman ako. Pagdating sa bahay, alam kong namamangha siya na sadyang ayaw na lamang ipahalata. Maingat maging ang pag-alalay ko sa kanya pababa. Diyos ko, bumalik ang mga gwapong bata. Tuwang-tuwa na ani Cecilia hanggang sa mapansin niya si Valen. Kasama na ang nanay. Birong aniya, nawari ng uhula kaya tumango ako. She's the mother of the twins. Sagot ko, iginiya ko si Valen sa isang malaking kwarto kung saan makakagalaw silang 3. Alam ko naman kasi na hindi nahihiwalay ang mga bata sa kanya. Maya-maya darating na ang doktor na siyang mag-aalaga sa'yo. Wika ko, aakit na muna ako sa kwarto. Kailangan ko na din kasing magpahinga. Nilapitan ko ang 2 bata tsaka ako hinagkan ang kanilang noo. Pag-akyat ko sa kwarto, nag-half-bath lang ako. Pagkapalit ng pantulog, nahiga ako sa kama. Iniisip ko pa din si Valen. Sa tagal ng panahon, kung magbiro din ng tadhana ay makatotohanan. Biruin mong pinagtagpo kaming muli sa tulong ng mga bata. Naiwan ko ang aking sarili na nakangiti. Di ko alam kung bakit ang saya ko gayong wala nga akong planong mag-asawa. Kinaumagahan, panay ang kislot sa kung ano sa tabi ko. Kahit antok na antok pa, napilitan na akong idilat ang mata ko hanggang sa makita ko sa tabi ko ang magkapatid at kukurap-kurap habang nakatunghay sa akin. Good morning, tatay! Sabay na anila sa akin. Yun na yata ang pinakamatamis na pagbati sa buong buhay ko. Ganoon na lamang kabilis na nabalot ng emosyon ang aking puso. Kumunot ang noo ko para hindi bumagsak ang aking luha. Tatay, maraming hindi ganon kasosyal at karaniwang tawag sa isang ama. Ngunit hinukay noon ang pinakailalim ng aking puso. Espesyal na tawag para sa akin. Hindi niyo po ba nagustuhan ng bati namin sa inyo? Nag-aalalang ani Liam. Tinignan ko sila ni Logan. Umiti ako tsaka ako sila niyakap. Nagustuhan syempre. Yun ang tawag niyo sa akin na tatay. Pabulong na sad ko habang nakapikit at yakap sila ng mahigpit. Nakaupo kaming 3 sa kama habang hawak ko ang kamay nila. Nakasilk silang pantulog na parehong gray ang kulay. Simula ngayon dito na kayo titira. Ito na ang magiging bahay niyo. Ang nanay po. Tanong ni Logan sa akin. Syempre makakasama niyo siya. Parang isang pamilya na po. Ani Liam kaya tumango ako. Pumalakpak siya sa tuwa pero maya-maya lang bigla siyang nalungkot. Bakit? May problema ba? Pero paano po kaya kapag bumalik ang totoong tatay namin? Paano po kung gusto niya kaming kunin sa inyo? Ano pong gagawin niyo? Sandali akong natahimik. Iyon na yata ang pinakamahirap na tanong na hindi ko kayang sagutin. Bumalik man siya, hindi na tayo sasama sa kanya. Matigas na saad ni Logan. Wala siyang kwenta. Inilayo ni Logan ang paningin niya sa amin at ramdam ko ang galit niya at napakabigat noon sa aking puso. Pakiramdam ko ay sumisikip ang aking puso. Kahit na tinago tayo ni nanay, sana man lang hinanap niya si nanay, di ba? May sakit ang nanay pero hindi man lang siya nagpakita sa atin kaya ayoko siyang makita. Masakit, Liam. Humawak si Logan sa kanyang dibdib. Masakit dito. Umiiyak na Anya. Hindi ko gustong magkaroon ng sirang pamilya pero 'di ba, hindi naman din natin hiniling na ipanganak tayo sa mundo para danasin ang lahat ng hirap na 'to. Luha ang ani Logan. Akala ko matapang siya kumpara kay Liam pero hindi. Defense mechanism niya lang 'yun para itago ang totoong siya.
Lahat ng to matapang ko nang nasasabi sa'yo kasi alam kong may tatay na tayong sasandalan ngayon. Hindi ko na kailangan magkunwari kasi sa tuwing malulungkot ako nandyan na si tatay. Ani Logan, tsaka ako tiningnan. Nang mga sandaling yun, hindi ko napigil na mapaluha. Niyakap ko si Logan ng buong puso at kahit hindi ako nagsasalita, paulit-ulit sa isip ko na humingi ng tawad sa kanya. Oo anak, hindi mo kailangan magkunwari. Lahat ng mananakit sa inyo. Hindi ko papalapitin, pangako ko yan sa inyo. Naputol ang pag-i-emote namin nang kumatok si Cecilia. Sir, nakagayak na po ang almusal. O kakain na tayo. Saad ko tsaka ako pinunasan ng luha ni Logan habang tinatawanan siya ni Liam. Kakain na agad, sabik na ani Liam. Kasi tay dati po bago kami kumain, kailangan muna naming mamalimos mula nang magkasakit ang nanay. Pero ngayon may pagkain na kahit kakagising lang. Kinikilig na ani Liam. Huwag kang masyadong masaya Liam, may bukas pa, huwag mong ubusin ngayon. Huwag kang matakot Logan, hindi matatapos ang saya kasama ang tatay. Saad ko habang nakatitig siya sa aking mata. Masaya silang kumain sa hapag. Bibisitahin ko ang nanay niyo, maiwan ko muna kayo. Kumain kayo ng madami Bilin ko tsaka ako pinuntahan si Valin na kumakain ng prutas. Good morning. Magandang umaga. Ginulo ka ba ng mga bata? Ayos lang naman. Ipapasyal ko sila sa mall mamaya para mabilhan ng mga gamit. Kung maaari, wag mo silang pamihasain sa luho. Hindi naman. Gusto ko lang na ipasyal sila lalo't ito ang unang beses na makakasama ko sila. Maraming salamat sa inyo, sir. Medyo hindi ako sanay na tawagin ng ganyan. Kung pwede ay Lucas na lang. Umiti siya sa akin. Sa iyo ko hinango ang pangalan ng mga bata. Talaga? Napansin ko nga. Pinapaayos ko na mga papel ng mga bata. Kung papayagan mo, ipapalipat ko sila sa apelyido ko. Wala namang problema. Iniisip ko kung saan naabot ang sitwasyong to. Kung hanggang kailan ka magiging mabait sa akin at kung hanggang kailan mo ko hayaang makasama ang mga anak ko. Kapag ba magaling na ako, ihihiwalay mo na ako sa kanila. Alam kong mas kaya mo silang bigyan ng mas maayos na buhay higit sa akin. Paano mo nasabing paghihiwalayin ko kayo? Tingin mo magiging tinik ba ako sa inyo ng mga anak mo? Minsan na silang naging miserable at hindi ko na uulitin yun. Magpagaling ka't mahalin sila. Yun lang ang dapat mong gawin. Saad ko tsaka tumayo mula sa kanyang kama. Bababa na ako, sisilipin ko ang mga anak mo. Pagbaba ko ay abala pa din sila sa pagkain. Bilisan nyo, may pupuntahan tayo. Saan po? Kung saan nagtatrabaho si tatay. Magiliw na saad ko. Nakita ko ang sabik sa mukha nila. Matapos ngang kumain, kumayak sila ng mas maayos na damit na siyang pinabili ko noon kay Billy nang minsang pinakain ko sila. Tay, wala po bang masusungit na tao doon? Usisa sa akin ni Liam habang nagdadrive si Billy. Nasa likod kaming mag-aama. Wala, sa lugar na yon ay kayo na ang boss. Hindi nila kayo pwedeng sungitan dahil ako ang tatay ninyo. Ang astig naman, tay. Humahangang ani Logan. Pagdating namin sa hotel, nakita ko kaagad ang kotse ni Mami. Sir, mukhang nasa loob si Madam. Ani Billy, tama ang hinala naming pareho. Mauna na po kayong bumaba. Iiikot ko muna sa mula mga bata. Hindi na po tayo tutuloy, tay? Tanong ni Liam. Madami pa namang pagkakataon, Liam. Ani Logan. Nasa loob ang nanay ni tatay kaya hindi tayo pwedeng magpumilit. Hindi ko din kasi maaring basta na lamang ipakita kay Mami na may mga anak ako dahil malalaman ng dalawang to na ako ang tunay nilang ama. Pwede bang bukas na lang? Masuyong saad ko. Nakonsensya tuloy ako. Pakiramdam ko ay kinahiya ko na naman ng mga anak ko at tinalikuran ng pagiging ama sa kanila. Oo naman, tay. Magiliw na ani Logan tsaka bahagyang siniko si Liam. Pikit mata akong bumaba sa kotse. Diretso sa hotel nang hindi nililingon ng mga anak ko. Pag-akyat ko sa office, hindi nga ako nagkamali. Naroon si Mami at nag-aantay sa akin. Bakit po kayo nandito? Kailangan po ba kayo? Balak naming maghapunan ng daddy mo sa bahay mo. Ano po? Pero bakit? Nanlaki ang mata ko. Anong bakit? Wala na din ba kaming karapatan na bisitahin ka doon? Sabihin mo nga anak, may tinatago ka ba doon? Ano naman po ang itatago ko doon? Nakangiwing giit ko habang ang kaba ko masahol pa sa mabilis na takbo ng kabayo. Basta doon kami maghahapunan mamaya ng daddy mo, okay?
Minulagatan pa ako ng mga mata ni Mami, tsaka niya ako siniringan na taas kilay na umalis sa aking opisina. Sunod-sunod ang aking paghinga. Wala pang isang araw na nakakasama ko ang mga anak ko, sisirain na agad ni Mami. Nakasimangot na saad ko sa aking isip. Tinawagan ko si Cecilia. Pakicheck si Valen paminsan-minsan. Parating din si Mami kaya kung pwede pakitago siya, okay? Opo sir. Medyo napanatag ang loob ko, sakto na pababa na sana ang linya nang madinig ko ang malakas na sigaw ni Mami. Pero huli na para habulin pa iyon dahil patay na ang linya. Napatayo ako at kaagad na nagtatakbo papunta sa parking area. Para makasiguro ang ina ni Lucas, dumalaw ito sa bahay ng anak na matagal niya nang pinapahanap. Kilala niyang independent ito kaya naman alam niyang may tinutuluyan itong iba at hindi nga siya nabigo na hanapin ang bahay nito. Pagbaba niya sa gate, tinaasan niya kaagad ng kilay ang dalawang gwardya. Ano ang tinitingin-tingin ninyo? Kung sasabihin niyong hindi niyo ako kilala, aba, talagang ipasisibak ko kayo sa anak ko. Mataray na anang ginang. Kilala naman ng mga gwardyang iyon ang ina ng kanilang amo. Ngunit mahigpit na pinagbabawalan sana ni Lucas na ito ay makapasok. Ngunit tsak na masisibak din naman sila kung pagdadamutan nila ng pinto ang ginang, kaya hinayaan na lamang nila na ito ay makapasok. Sa mahabang daan ay natanaw kaagad ng ginang si Billy na nagbabantay sa dalawang bata. Hindi ko alam na bukod sa driver at pagiging assistant mo, sitter ka na din pala. Gulat na gulat si Billy nang makita ang ina ng amo. Kaninong mga anak naman? Natahimik ang ginang nang makita ang mga bata. Kaninong mga anak yan? Ma'am, kasi po, magsabi ka sa akin ng totoo, Billy. Kaagad na nilapitan ng ginang ang mga bata. Diyos ko, kailan niyo pa ako niloloko? Parang maiiyak na anito. Paumanhin, ngunit sino po kayo? Ani Liam sa ginang. Diyos ko, hindi niyo ko maaaring pagsinungalingan. Iisa ang mukha ng mga batang ito tsaka ng mukha ng Sir Lucas mo. Madam, kumalma po kayo. Ani Billy ngunit ayaw magpaawat ng ginang. Ma'am, sa wakas ay umabot si Lucas. Ano bang ginagawa niyo dito? May diin ngunit mahinahon na saad ni Lucas. Ano ang ginagawa ko dito? May hindi kasi nasabi sa akin Malakas na anang ginang tsaka pinalo ang braso ng anak. Ma'am, sa loob tayo mag-usap please. At bakit? Bakit hindi mismo sa harap ng mga apo ko? Ma'am, pigil ni Lucas. Kahit na may inis, sumunod pa din sa kanya ang kanyang mami. Sa loob na po muna tayo please. Masuyong anya. Billy, ikaw na munang bahala sa mga bata. Billy na ani Lucas. Iginiya niya ang kanyang ina hanggang sa makapasok sila sa loob. Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi mo maaaring itanggi. Kamukhang kamukha mo ang mga batang yon. Nang gagalaiting anang ginang. Kailan mo pa ako niloloko? Kaya ba hindi ka nag-aasawa? Kaya siguro panatag ka palagi sa tuwing kukulitin kita Parang maiiyak ng saad ng ginang. Ma'am, no, hindi ganon. Mali ang nasa isip ninyo. Paanong mali sa tansya ko sa dalawang batang yan magpipitong taon na yung mga yan. Ibig sabihin 24 ka pa lang kumekerengkeng ka na. Ma'am, no, stop it. Hindi naman tutulad ng iniisip nyo Di sana pinakilala ko na sa inyo kung may girlfriend nga ako. Ano nga? Wala nga akong naiintindihang bata ka Kung natatandaan nyo si Valen, pinasok siya ng nanay niya noon sa bahay. Hindi siya nakapagtapos kahit high school. That time may pinamanage nyo sa akin ng company pero wala pa din sa isip ko ang pagpapamilya. Pero samot-sari ang pagbabalita sa TV tungkol sa hiwalayan na nagloko si ganito at si ganyan. Nung panahon na yun, pinakasusumpa ko ang pag-ibig. Pero alam ko din naman na iisa lang ang dahilan ng lahat. Bakit ba nawawala ng ganang isang tao sa ulam na nakasanayan? Hindi ba dahil nakatikim siya ng bago sa panlasa niya? Nakakalimutan niyang yung ulam na pinagsawaan niyang bumusog sa kanya noong mga panahong wala siyang makain. Samantala, tuwang-tuwa naman ang bibig natin kapag may bago sa panlasa natin na nagustuhan natin, hindi ba? I was so curious to the point na kinontrata ko si Valen ng isang gabi para maranasan ang pakiramdam noon. Kapalit ang hindi naman kalaki ang halaga. Nung panahon na yun, gipit siya kaya hindi ko siya masisi kung tatanggapin niya. At ang dalawang kambal na nga yun ang naging bunga? Anang ginang na ikinatango ni Lucas. Buisit ka talagang bata ka. Napakamapusok mo. Nagkaanak ka ng hindi handa. Matapos noon ay nagpaalam na sa akin si Valen. Anong nangyari sa mga apo ko?
Sabi ni Valen, itinakwil daw siya ng nanay niya sa pagiging disgrasyada. Paano mong nahanap ang mga apo ko? Sa basurahan, Ma'am. Tumibok ng husto ang puso ko na para bang obligasyon ko silang tulungan. Lukso ng dugo ang tawag doon. Patunay na anak mo nga talaga sila. Pero Ma'am, hindi pa po nila alam. Nag-iwas si Lucas ng tingin at na-curious naman ang mami niya kung bakit ganoon. Inabandon ako sila ng napakahabang panahon. Kaya hindi ko alam kung paano sila harapin kaya pakiusap, Ma'am. Itatago mo sa amin ang lahat? Sabay kaming napalingon ni Mami kay Logan na nasa pinto kasama ang kapatid niya. Pati na si Billy na humahangos ng takbo na kadarating lang din. Logan anak, nag-aalalang saad ko. Sabi ko na eh. Tumulo kaagad ang luha ni Logan. Alam kong hindi kayo basta papayag na maging tatay namin. Sino ba kami para biyayaan ng ganoong pagkakataon, hindi ba? Gusto nyo kaming lokohin buong buhay? Gusto nyo kaming mapaniwala na hindi kayo ang tatay namin? Ang kislap sa matay ni inay kapag kinukwento niya kung gaano kayo kagwapo ay katulad ng magkita kayo sa hospital. Anak, hindi ko naman ginustong itago sa inyo lahat para lang sa pansarili kong kagustuhan. Ayoko nang dagdagan pa ang sakit na dinulot ko sa inyo, kaya ko yun nagawa. Pero dinagdagan niyo po dahil sa ginawa niyo. Natatakot kayo na magalit kami sa inyo dahil inabandonan niyo kami. Ngayon niyo ako sagutin, gusto niyo ba yun? Hindi, syempre hindi. Kung alam kong buntis ang nanay niyo, sa tingin mo ba iiwan ko siya? Hindi ko gagawin yun. Kukunin niyo kami sa inay tulad ng kinatatakutan niya. Alam niyo bang yun mismo ang dahilan kaya ako hindi nagagalit sa inyo? Na kahit alam kong kayo ang totoong tatay namin, ikinatutuwa ko pa yun. Dahil kung nagkataon na nalaman niyo agad na buntis si nanay, malamang na may iba na kaming ina. Hindi niyo tatanggapin ang isang babaeng malayo sa mundong ginagalawan niyo. Logan anak, diyan lang kayo, huwag kayong lalapit. Ani Logan nang humakbang si Lucas. Mahal niyo ba kami bilang isang anak? Mula sa pagiging basurero ay tanggap niyo ba kami ni Liam? Oo naman. Ano pa ang nakaraan niyo, mamahalin ko kayo dahil galing kayo sa akin. Tay, huwag na kayong magsinungaling sa akin, pakiusap. Kung gagawin niyo pa yun, hindi na namin alam ni Liam kung saan pa kami maniniwala. Luha ang ani Logan. Hindi na anak, hindi ko nagagawin yun, pangako. Saad ni Lucas tsaka naglakad palapit sa mga bata. Niyakap niya ang mga ito at sa pagkakataong yun ay bilang isa na nilang tunay na ama. Nasaan ang nanay nila? Usisa naman ang ginang. Lola, si Liam naman ang nagsalita. Huwag pong ihihiwalay sa amin ng nanay. Mabait po siya kahit kailan, hindi niya po kami pinabayaan. Oo naman, bakit ko naman ihihiwalay ang nanay niyo sa inyo? Hindi ko gagawin yun na po. Susunduin ko po si nanay para maipakilala na po namin siya sa inyo. Ani Liam habang nakaupo sa sofa ang tatay at ang kanyang lola. Nagtatakbo si Liam papasok sa kwarto ng kanyang nanay. Nay, tara, hinahanap ka ni Lola sa labas. Lola? Sinong Lola? Ani Valen, napaisip siya dahil may usapan sila ni Lucas na hindi mo nasasabihin sa mga bata ang katotohanan. Pero mukhang alam na ng mga ito kaya lumabas na siya. Kumpara kahapon ay mas lumakas na si Valen. Paglabas niya ay magiliw na nakikipag-usap si Logan sa ina ni Lucas kaya napangiwi siya. Magandang araw po. Magalang na ani Valen sa dati niyang amo. Naglakad siya palapit habang akay siya ng kanyang anak. Tumayo ang ginang habang nakatitig sa kanya. Diyos ko, tignan mo nga naman ang pagkakataon. Umiiling na ang ginang habang nakangiti. Ikaw pa lang magbibigay sa akin ng apo. Anito tsaka hinawakan ang magkabilaang balikat ni Valen. Gandang-ganda ako sa iyo nung araw, kaya nga ayaw kitang payagan na umalis. Kaya lang ay may ginawa naman palang kawalangyaan ng anak ko kaya ayos lang. Hindi makakibu si Valen. Hindi niya kasi alam kung ikinatutuwa ba ng ginang na siya ang ina ng mga batang kaharap nila ngayon. Hanggang saan naabot ito? Maya-maya ay anang ginang. What do you mean naabot? Ani Lucas. Hindi naman pwede na basta na lang kayong ganito. May mga pangangailangan din niya mga bata. Hindi pwedeng basta lang co-parenting. Just direct to your point, Mom. Wala ba kayo kakong balak na magpakasal? Nasamid si Lucas sa sarili niyang laway habang si Valen naman nakahiyaang sumagot. Sino ba naman kasi siya para sagutin yun? Mom, hindi naman pwede na porke nagkaanak kami basta na lang kaming magpapakasal. Mali yun. Tama po si Lucas. Gusto ko pa din pong maging normal sa kanya lahat.
lalo na kung may babae siyang gusto. Mga bata lang po ang responsibilidad niya at hindi na po ako kasali dun. Abay, papayag ba naman ako na ligawan niya ang iba? Kaysa sa iba, edi yung ina ng mga apo ko na. Hindi ba Liam, Logan? Nakangiting anang ginang na kinathumbs up naman ng magkapatid. Nang gabi ngang yun ay hindi nagpapigil ang ina ni Lucas. Kasama niyang pumunta sa bahay ang asawa niya. Binanggit na din ito ang tungkol sa mga apo kaya maaga pa silang pumunta. Bakit hindi ka kaya mag-aral? Alok ng daddy ni Lucas kay Valen habang nakikipaglaro sa mga apo. Wala naman na kaming ginagawa ng mami mo sa buhay, kaya mababantayan namin ng mga bata. Namula ang pisngi ni Valen sa pagkakasabi ng mami mo nito. Napaisip tuloy siya kung boto ba ito bilang kabiyak ni Lucas, pero mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo. Sino ba naman kasi siya para umasa ng ganoon? Gusto mong mag-aral? Final na tanong ni Lucas kay Valen. Hindi ko alam ang isasagot ko, Lucas. Kalabisan na kasi kung tatanggapin ko yun. Mas kalabisan kung tatanggihan. Naipit ni Valen ang kanyang labi. Ipapaayos ko mga papers mo tapos kukuha tayo ng tutor mo and then mag-college ka na. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa mga bata. Anang daddy ni Lucas. Nang sumunod na mga linggo ay mas natutukan ni Valen ang kanyang sarili sa pagpapagaling, lalo at ang mga magulang na ni Lucas ang nag-aalaga sa mga bata. Magpapalab tayo mamaya. Kapag okay na ang naging result, pwede ka nang kumuha ng tutor. Ani Lucas, ayaw niya kasing ma-pressure si Valen kaya hindi niya sinabay ang pag-aaral nito sa pag-recover ng kanyang katawan. Naka-enroll na din ang kambal sa prestihiyosong paaralan na kasalukuyang pinangungunahan nila. Tama si Logan. Siya ang top 1 sa klase habang ang kakambal naman niya ang ikalawa. Matapos ng almusal nila, kumonsulta na si Valen at Lucas sa klinika ng personal nilang doktor. Aba, malaki ang ginanda niyo, Miss Valen. Nagkalaman-laman na din kayo. Opo, nakatulong po yung palaging pagkain ko ng green na gulay. Isama mo yung gatas na palagi kong tinitimpla sa'yo. Nakangusong ani Lucas. Nahiya naman si Valen kaya hindi niya na sana babanggitin pa yun pero malaking bagay talaga ang pag-aasikaso sa kanya ni Lucas. Yung magulang mo, wala ka bang plano na balikan sila? Tanong ni Lucas nang nasa kotse na sila. Meron naman pero kapag naabot ko na mga dapat kong abutin, ayokong humarap na lamang sa kanila nang wala pang nararating. Tutulungan kitang abutin yun. Maraming salamat, Lucas. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Kapag nagkaroon na ako ng maayos na trabaho, uunti-untiin kitang bayaran. Masyado nang malaki ang utang ko sa iyo para bayaran mo pa ako. Naging ina ka ng biglaan matapos ay nawalan ka ng pamilya dahil sa akin. Kaya tama lang natulungan kita. Masuyong ani Lucas. Bagaman nahihiya si Valen, tinanggap niya na lamang iyon. Nag-drive si Lucas hanggang sa eskwelahan nila Liam. Balak sana nilang kumain ng sabay-sabay ngayong araw para i-celebrate ang magandang resulta ng lab ni Valen. Pero palabas na ang mga bata nang abutan nila kasama ang mami at daddy niya. Nanay, tatay! Masigla silang sinalubong ng kambal at tulad noon, naaantig pa din ang puso ni Lucas sa pagtawag sa kanya ng tatay ng mga bata. Ang aga niyo naman ni daddy dito. Ani Lucas nang kargahin ang dalawang bata. Sila na nga lang ang libangan namin pagkakait mo pa. Mataray na anang mami niya. Anak, kinuha ng ginang ang kamay ni Valen. Talagang tanggap na siya ng ginang bilang kabiyak ni Lucas. Noon ay napakapihikan nito sa mapapangasawa ng anak, kaya nga hindi din sukat akalain ni Valen na ganoon siya kabilis na matatanggap ng magulang ni Lucas. Ano po yun? Ani Valen, kung gumawa na lang kayo ulit ng dalawa para naman hindi tayo nag-aagawan sa mga bata. Ngiting-ngiti na anang ginang na ikinangiwi naman ni Valen. Mom, kaagad na singhal ni Lucas. Ano ba naman kayo? Parang nangihingi lang kayo ng candy Oh, bakit? Wala namang masama sa sinabi ko. Pakakasalan mo din naman si Valen at siyang magiging ina ng mga apo ko. Madami din naman tayong pera para buhayin sila. Mom naman, hindi naman po ganun kadali ang gusto ninyong mangyari. May pangarap din si Valen. Bukod dun ay nakaharap pa ang mga apo ninyo. Paano kung magtanong yung mga yan kung paano sila ginawa? Natawa ang ginang. Huwag mo silang igaya sa'yo. Higit na matatalino ang apo ko. Tipong naiintindihan nila ang sitwasyon ng hindi tinitesting. Hindi gaya ng isa dyan dahil sa kuryosidad. Ayon! Sabay na natawa ang mami at daddy niya. Ayaw na lamang pahabain ni Lucas ang usapan kaya hindi na siya kumibo pa.
Ikain na lang natin sa labas yan kaysa nagkakaganyan kayo. Sus, ayaw mo pang umamin. Nagsusumbong ang daddy mo sa akin. Nagtatanong ka na daw kung paanong manuyo. Humahalakhak ang mami ni Lucas. Nakanguso naman na nilingon ni Lucas ang daddy niya. Pakiramdam niya, tinraidor siya ng sarili niyang ama. Pero tay, balak mo namang pakasalan ng inay, hindi ba? Ani Liam habang nagpapakyut ang mata mula sa front mirror ng kotse at nakikita yun ni Lucas. Liam, hindi kita tinuruan ng ganyan. Marahang ani Valen na ikinangiti ng bahagya ni Lucas nang ipiti ni Liam ang kanyang labi. Nagkatinginan naman si Logan at Lucas, tsaka ngumisi na para bang nagkakaintindihan. Palibhasa nga ay makaama ang bata. Sa isang luxury na restaurant huminto ang sasakyan ng magulang ni Lucas. Isa ito sa pag-aari namin. Darating ang araw na kayo ang magmamanage nito. Ani Lucas nang alalayan pababa ang magkapatid. Kay Logan na lang po, simpleng buhay lang kasi ang pangarap ko, tay. Isang buo at masayang pamilya. Ayoko ng kayamanan. Yung kumain lang tayo ng 3 beses sa isang araw, sobrang saya ko na doon, tay. Liam, hindi mo naman naiintindihan ang ibig sabihin ni tatay. Bilang mga anak niya, siguro naman hindi masama na sa atin niya ipagkatiwala ang mga negosyo niya kapag tumanda na siya. Ani Logan. Oo nga, pero matagal pa naman yun, hindi ba? Kaya sa ngayon mag-i-enjoy muna po tayo. Kinikilig na ani Liam. Pagpasok nila ay may naukupa ng VIP table ang kanilang lola. Kaagad naman silang inasikaso ng mga waitress. Kay gagwapo naman po ng mga apo nyo. Hindi ko alam na may asawa na po pala si Sir. Anang manager ng restaurant. Ako nga din hayaan mo't dito namin gaganapin kapag ikinasalang sermo. Saad pa ng ginang. Mom, ani Lucas, kukontra ka na naman namumula ka nga. Hindi po, kakasulsul nyo ng ganyan baka makahiyaan na ni Valen ang pagpapakasal sa akin. Kayo ang mananagot sa mga apo ninyo, bahala kayo. Tumigil na nga kayo, hanggang dito'y nagtatalo talaga kayo. Anang daddy ni Lucas. Huwag niyong madaliin ang mga bagay-bagay. Mangyayari ang mga dapat mangyari. Saad pa nito, dahilan para manahimik ang mag-ina. Pag-uwi nila Lucas, tulog na ang mga bata kaya nagkaroon pa ng pagkakataon ng dalawa na mag-usap sa sala. Sa ibang bansa ka mag-aral. Ani Lucas. Bakit dun pa? Paano ang mga anak mo? Dun din. Gusto kong bumalik ka dito ng taas na lalo na sa mga taong binasta ka lang nung lugmok ka. Nagbaba ng tingin si Valen at pinagkukutkot ang kamay niya. Nahihiya na ako Bakit ka mahihiya? Sinilip ni Lucas ang mukha ni Valen habang nakangiti. Sana pagbalik mo, pwede mo nang buksan yung puso mo. Napatingin si Valen kay Lucas. Sorry kung sasabihin ko to pero feeling ko gusto na kita, Valen. Ang puso ni Valen ay ganoon na lamang kung tumibok. Tulad ni Lucas ay may special din siyang nararamdaman para sa binata. Pero hindi niya maamin dahil hindi niya alam kung may karapatan ba siyang maramdaman yun. Bagaman ilang taon na silang hindi nagkita ay hindi na bago ang puso ni Valen mula nang kasambahay pa siya. Napakagwapo ni Lucas, lalo na nung bata-bata pa siya. Pero alam noon ni Valen na walang interes ang binata sa mga babae. Kaya nga laking gulat niya nang alukin siya nito ng isang gabi. Kala niya hindi ito seryoso, pero nasiguro niyang totoo ang alok ni Lucas dahil sa perang iniyabot nito sa kanya. Oh, bakit ka nakatulala dyan? Ani Lucas tsaka giniya ang mukha ni Valen paharap sa kanya. Ang mata ni Lucas ay napako sa labi ni Valen. Labi na minsan niya nang natikman at inaasahang matitikman muli. Marahan ang bawat paglapit ni Lucas hanggang sa maabot niya ang malambot na labi ni Valen. Naitanong pa nga ni Valen sa kanyang sarili kung alam na kaya ni Lucas ang kanyang damdamin. Sorry, kaagad na saad ni Lucas tsaka lumayo kay Valen. Matulog ka na. Saad pa niya tsaka tumayo pero hinawakan ni Valen ang kamay niya para pigilan. Bakit? May kailangan ka? Ani Lucas nang tumayo si Valen at kaagad na isinabit ang kanyang dalawang kamay sa batok ni Lucas at binigyan ng nakakabaliw na halik hanggang sa hindi na napigil ni Lucas ang sarili niya na mahalikan ng pabalik si Valen. Habang palalim ng palalim ang halikan nila ay dahan-dahan naman ang naging pagbagsak nila sa sofa. Tulog na ang lahat kaya ganito na lamang kalakas ang loob nila na gawin ito lalo at day off ng mga kasambahay nila. Pakiramdam ni Lucas, bumalik sa kanya nung panahong inaangkin niya si Valen.
Ang bawat hagod ni Lucas sa balat ni Valen ay nagdudulot ng bulta-bultahing kuryente. Habol hininga sila pareho ng kapwa pakawalan ng labi ng isa't isa. I almost forgot my temper. Baka makita tayo ng mga anak mo. Ani Lucas. Pwede naman nating ituloy ito sa kwarto. Natatawang aniya pa lalo na nang makita ang pagkabitin kay Valen kasabay ng pamumula sa kanyang muka. Sir, napalingon si Lucas sa pagpasok ni Billy sa kanyang opisina. Hindi niyo po ba susunduin sila madam sa terminal? Naasahan po nila kayo. Ikaw na lang ang sumundo sa kanila, may lakad pa ako. Ngayon din kasi ang uwi ng mag-iina ko mula sa ibang bansa. 4 na taon ako nagtiis. In short, 4 na taon kaming hindi nagkita ni Valen dahil mas inisip ko ang future niya. Para saan pa't pinapunta ko siya doon. Kung dadalaw-dalawin ko din siya at ang mas masakit ay baka mabuntis ko siya kung gagawin ko yun. Sige po. Kung hahanapin kayo ni madam, ano pong sasabihin ko? Sinundo ko si Valen. Naiwan si Valen sa ibang bansa ng higit 4 na buwan dahil sa resulta ng board exam niya bilang isang perfumer. Mahilig sa pabango si Valen kaya pinakuha ko ang fashion na alam kong hilig niya. Ngayon din po pala ang balik ni Ma'am Valen. Nakangiting ani Billy. Tumingin ako sa relo ko at tumayo na. Kailangan ko nang mauna. Ilang minuto na lang ay lalapag na ang eroplanong sakay niya. Mag-ingat po kayo. Saad ni Billy. Kahit nakasakay na ako sa kotse, nakangiti pa din ako. Iniisip ko kung ano na nga bang itsura ni Valen. Kung sa bagay, ano at ano man ang itsura niya, si Valen ay si Valen at walang nagbabago dun. Kaagad kong pinark ang kotse tsaka marahan na naglakad dahil mahaba pa naman ang oras ayon sa sinabi sa akin ni Valen. Marahan akong humahakbang habang dinadama ang magandang sinag ng araw nang mabungaran ko ang babaeng may itim at pinong buhok na lagpas sa bewang ang haba. Napakakintab noon na mas nagpaangat ng napakaputing balat. Maya-maya pa ay ibinaba ng babaeng iyon ang suot niyang sunglass. I can't believe na talagang hindi mo ko nakilala. Kamuntikan nang mahulog ang aking panga dahil sa hindi pamilyar na accent pero alam kong si Valen ang nasa harap ko. Ngumuso siya't namiwang kaya patakbo ko siyang sinalubong ng yakap. Kamuntikan na kitang hindi makilala. Sabik na saad ko na kanyang ikinatawa. Baka naman kasi nasa iba na talaga ang iyong mata. Mataray na anya. Nasa iba? Kung alam mo lang kung gaano kita na-miss. Gusto mo ba sa kotse pa lang umuwi ka na ng buntis? Saad ko na kanyang ikinatawa. Nakapikit ako habang nakangiti. Na-miss ko kahit ang kanyang tawa. Uwi na tayo. Malambing na saad ko nang bitiwan ko siya mula sa pagkakayakap. Paulit-ulit kong dinampian ng halik ang labi niya sa tuwa. Ayun, ganun pala kagaling. Sabay kaming napalingon ni Valen sa likod kung saan naroon sila mami at daddy kasama ang mga anak namin at si Billy. Kung hindi lang namin kasama ang mga apo namin, magsiselos na talaga ako sa iyo, iha. Ani mami nang lumapit sa amin. Hinawi ako ni mami para malapitan si Valen. Isipin mo, tinanggihan ba naman kaming sunduin para lamang sa iyo? Natawa si Valen sa birong pagsiselos ni mami. Nanay, dahil dumating na ang talagang mga nagmamay-ari kay Valen, itsapuera na naman ako. Kamusta kayo sa school? Matataas ba ang grado ninyo? Ani Valen sa dalawa. Kami lang po ni Liam ang nag-aagawan sa titulo. Last quarter po, hindi ko siya natalo. Okay lang yan anak, sa kapatid mo naman napunte. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo, huwag mong pangihinayangan ng isang bagay kung alam mong sa kapatid mo mapupunta. Nangangaral na ani Valen. Sa tansya ko ay pareho naming alam ni Valen na nagpapaubaya lamang si Liam para manguna palagi si Logan. Nung una akala ko, si Logan ang kuya at si Liam ang bunso, pero habang tumatagal hindi ganoon ang intindi ko. Hindi malawak ang pangunawa ni Logan, hindi gaya ni Liam kaya parating nagpaparaya si Liam sa kanya. Nagpahanda ako ng pananghalian kay Cecilia para sa pag-uwi namin. Ikaw naman iha, ano naman ang nangyari sa iyo sa ibang bansa? Tanong ni Daddy nang sa wakas, mabaling naman ang usapan kay Valen. Nasa hapagkainan na kami noon kaharap din si Billy. Pumasa po ako bilang chemist. Bala ko pong magtayo ng sarili kong perfume brand dito sa bansa. Ani Valen. Hindi masukat ang paghanga ko sa kanya habang nakatingin ako sa kanya. Puno ng kislap ang kanyang mga mata. Talaga iha? O sige, ako ang kauna-unahan mong customer. Irerekomenda ko sa mga amigas ko ang pabango mo kapag may nagawa ka na. Ani mami.
Sisiguruhin ko po yun pero sa ngayon magpapahinga po muna ako kahit ilang linggo. Mangungutang po muna ako ng panggastos kay Lucas. Natatawang ani Valen. Nako, isang halik mo lang baka bayaran ka pa ng 1,000,000 yan. Mabaliw-baliw kakahanap sa'yo ng mga unang buwan. Malakas na tumawa si Mami. Mom, wag niyo naman po akong ipahiya. Bakit? Itatanggi mo pa ba naman anak? Diyos ko! Palagi mo na lamang pinahihiya ang anak mo kay Valen. Abay mabubuo ba yung mga apo mo kung hindi din siya gusto ni Valen, honey? Kuhang simpatya ni Daddy. Kung sa bagay, tama ka dyan. Kibit balikat na ani Mami. Tulad ng pangako ni Valen, kaagad siyang nagaya pa uwi sa kanila kinabukasan, kasama ang mga anak namin. Sakay kami ng kotse na drive ko nang huminto kami sa lumang bahay. May ginang na nagwawalis doon. Iyon si Inay. Ani Valen, giniyan niya pababa ang mga anak namin. Nabanggit na din ni Valen sa mga bata na pupuntahan namin ang isa pa nilang lola. Valentin anak! Anang ginang habang nanginginig ang kamay. Naglakad ito palapit kay Valen at niyakap. Diyos ko, saan ka ba galing? Akala ko'y may masama nang nangyari sa iyo. Parang maiiyak na anito. Ganoon po ba ang inaasahan ninyo? Talagang inakala nyo na walang mararating ang anak ninyong minsan yung tinakwil? Patawarin mo ko anak. Wala naman akong pamimilian dahil magulang ko pa din kayo. Sanay na ako kaya nga palaging nasa huli ang pagsisisi. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman po ako pumunta dito para sumbatan kayo. Pumunta ako dito para ipaalam na nasa maayos akong kalagayan kasama ang 2 bata na minsan nyo na ding ikinahiya at inabandona. Anak, pinagsisisihan ko na iyon. Hindi ko sadya anak. Naiintindihan ko po. Nabugso lang ng damdamin kaya nagawa niyo kong paalisin kahit na alam niyong wala akong matutuluyan. Maraming salamat po Nay dahil tinuruan niyo kong lumaban matapos kong itanim sa puso ko na kailangan kong maging matatag kasi mismong pamilya ko sinusuka ko. Ibang tao pa kaya? Halata na sarado ng isip ni Valen ano man ang sabihin ng nanay niya at hindi ko siya masisisi matapos ng malagim na pinagdaanan niya noon. Pero minabuti kong tapikin ang balikat niya para pakalmahin. Nay, si Liam at Logan, mga anak ko, eto naman ang kanilang ama. Sa ngayon po, graduate na ako bilang chemist. Ikinasisi ako anak. Hayaan niyong mawala ang galit at tampo ko ng bukal sa loob ko. Babalik po ako dito para yakapin kayo. Naunang tumalima si Valen, tsaka nagtatakbo pabalik sa kotse. Mga anak, sige na, sundan niyo na ang nanay niyo. Utos ko sa 2 na kaagad naman nilang sinunod. Hinarap ko ang nanay ni Valen. Personally, hindi ko po talaga kayo kilala pero salamat po dahil ipinanganak niyo si Valen. Sinubukan ko po siyang kumbinsihin sa lalong madaling panahon. Masakit po ang loob niya kaya sana mahintay niyo siya. Magpapadala po ako ng kaunting tulong sa inyo. Mauna na po ako. Yumuko ako tsaka ako naglakad pabalik ng kotse. Mangiyak-ngiyak si Valen sa kotse pagpasok ko. Nakadungaw lamang sa kanyang 2 anak namin. Akala ko kaya ko na hindi pa din pala. Ganoon pa din kasakit sa akin kapag nakakaharap yung taong inakala kong magiging kakampi ko noon. Pero siyang tumaraydor din sa akin noon. Pakawalan mo na yan. Sa pagkakataong to, sa pamilyang bubuuin natin ng mga anak mo, hindi mo na mararanasan yan. Hinding-hindi na. Saad ko tsaka akong umiti. Hinawakan ko ang kamay niya tsaka ako hinagkan ng noo niya. Araw-araw naming ipaparamdam sa'yo ng mga anak mo na magiging kakampi mo kami kahit ikaw na ang kalaban namin. Natatawang biro ko na kanyang ikinalabi. Pero ang tanong ko, ako na ba hanggang dulo? Napakatanga ko naman kung pakakawalan ko pa ang balo sa akin tulad mo. Hindi sa kasal masusukat ang pagmamahal, Lucas. May singsing man o wala, kaharap man ng madaming tao at pari, ang puso ko'y sa'yo lang titibok hanggang sa dulo. Dahil sa linyang iyon ni Valen, biniyutuloy kami ng sarili naming mga anak. Siguro ay dahil alam na din nila ang sagot, kahit hindi pa kami kasal ng nanay nila. Tunay naman ang aming nararamdaman para sa isa't isa.